Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magpatuloy sa actual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Dapat ang pagtuunan nila ng pansin ng mga tao na nasalanta sa mga bagyo. Hindi puro paninira sa mga Duterte. Wala namang masama sa ginagawa ng mga Duterte. Ang nasa puso nila na mapaganda ang bansang Pilipinas. God bless. Sa isang naturingang honorable, kapag binugbog ka ng mga critics dahil sa mga kapalpakan mo, dapat magpakita naman kayo ng delakadesa. Umalis na kayo dyan at manahimik na lang upang di lubusang masira ang inyong pagkatao. Ba't ba ang obo nila mintindi na wala siyang alam sa DDS sa kadalahinanang narinig niya lang din? Ang gusto nyo kasing marinig ang siyang nais nyo lang na magdiin sa FPRD. My goodness, Representative Barbers just grossly defined the true meaning of spirit of loyalty. Sana hindi ito mapanood ng mga high schoolers at college students at napakasamang katuruan at halimbawa. Do these congressmen even know the meaning of responsibility? Nakakainis. Nasan na makinig sa hearing na ito, pero kailangan natin magmatsyag sa lipunan. Napaka-obob ng mga tanong nila. Tama ba yon itanong dahil loyal ka kung utusan kang tumalon sa tulay, gagawin mo ba? Bobo ba yung resource person kung bakit yun ang tanong? Kakaloka? Wala kwenta, Congress. Bakit ganyan sila magtanong sa mga resource person? Bakit nila papahiya may mga family yan? Why ganyan kung may kaso sila? Bakit hindi mag-file kaso sa tamang court para makadepende or makadepend naman sila sa tama? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Representative kahapon, napakaganda ho ng naging talakayan nila nitong si Ma'am Hana, no, kaugnay dito sa mga birada nitong si Congressman Dan Fernandez. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin to. At yun po naging payag ni Representative Fernandez at Rizal. What's your take on this statement of Representative Fernandez and ganun yun din ang nais din niya, Congressman Abante? Unang-una, ang hilig mo talaga mag-i-English, mali-mali na naman ang grammar mo. Naku po, yari ka dyan kaya pa ni Panelo, Brad. Inay-inay ka kasi sa kaka-English mo. Tigilan mo kung hindi mo rin kaya, wag mong... Kaya ako tayo dito sa PH Update, di tayo nag-i-English eh. Kasi kung di mo rin naman na madidiretso, magtagalog ka na lang. Maiintindihan naman ng mga viewer yan. Talaga, yan ang hirap dito sa mga congressman na to kasi merong colonial mentality yung mga Pilipino na pagka nag-English ka, makalimo ka. Loy. Will be trying relief. Ano ba yan? Huwag ka na kasi English ng English. Bumalik ka na sa mga bomba storm kaya. Balik ka na lang daw sa pagiging mo, Brad. Pakita mo na lang daw yung abs mo. Resign daw si chairman. Mag-resign na lang kayo dyan sa kongreso. Kasi talagang kayong sumisira dyan sa imahe ng kongreso. Correct. Attorney Sal, sa tingin mo pakitang tao daw yung tawa ng tawa. Sorry? Tawa ng tawa. Natawa ko doon sa sinabi mo eh. Pero gusto ko naman naman Attorney Sal, sabi ng mga netizen, kung pakitang tao lang daw yung naging pahayag na yon. Alam mo kung ba't ka natatawa dahil sa wrong grammar. Ano ka talaga, Attorney Sal? Ang tawag yan, grammar Nazi. Alam mo kasi, tayong mga Pilipino, pag hindi tayo sanay sa wikang dayuhan, huwag na natin ipilit kung pa tayong mga ubuy. At dahil dyan, papalakpakan kita, Atty. Salvador Panelo. Huwag niyong ipilit. Nagmumukha kayong anga, sa totoo lang, para doon sa mga, kung kaya nyo rin lang naman, na talagang mahusay kayo, at alam nyo yung mga sinasabi nyo, walang problema. Pero kung para magmukhang smart at bright ka lang, pa-English ka, naku, tigilan nyo yan. Wala ko kayong dyan, wala kayong mapapala dyan, ika nga.
Pilipino na lang. Pilipino. Pilipino na lang, pwede na yun. Senator, ang pagdinig din Attorney Sal ng Quadcom, inakusahan naman ni former Police Colonel Eduardo Asierto, si dating Pangulong Duterte na protektor na pinaghihinalaang drug lord na sina Michael Yang and Alan Lim. Ani Asierto, may isinumiti siyang intelligence report noong 2017 na nag-uugnay kina Yan at Lim sa illegal drug trade. Ngunit, hindi daw ito pinansin ng mga high-ranking official dahil din daw dito nakaranas sila ng kanyang team ng paghihiganti at dalawa nga sa kanyang kasamahan ang dinukot. And I quote, sinabi ni Asierto, sigurado po ako dahil sa mga nangyari sa akin at nangyari sa mga kasamahan ko ay very obvious po siya yung nag-protect. Pinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. And I am sure because of what happened to me and what happened to my subordinates, it is very obvious that he, or the former president, was the one who protected Michael Yang and Alan Lim. End of quote ni Asierto. Ano masasabi mo sa naging pahayag na ito ni Asierto, Attorney Sal? Alam mo yan si Asierto yan eh. Talagang dapat nakulong yan panghabang buhay dahil sa ginawa niya drug-related activities. Ang tinatapon niya kay Presidente Duterte. Walang sense na. Hindi naman sasabihin niya, protector si Presidente Duterte. Eh kung protector yan, ba't pa siya nagdeklara ng digmaan sa droga? Kaya nga, di ba, yung mga critics niya nagagalit. At marami rin siyang pinatay. Sinirang mga tao na involved sa droga. At paano gagawin? Halata mo mga tao ito. Mali. Pag talagang nasa kumuloy na, they want to drag people with them. Walang maniniwala sa kanya. Siguro maniniwala sa kanya yung mga kaaway ni President Duterte. Yun nga ho, yang si Asierto, yan si Jimmy Guban, talagang ano ho yung mga yan, meron hong problema dyan sa mga tao na yan. Kaya ngayon, yung problema nila, isinisisi ho nila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yung mga kinasangkutan nilang mga problema, na-involve pala sa pinagbabawal na pulburon yung mga ano na yan. Yung sa ano siguro yan, na magnetic lifter, yung merong laman ng ipinagbabawal na droga. Ipinapasa ho nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa buong pamilya Duterte. Yun ang matindi. Sa Kongreso. And kaugnay pa rin doon sa issue ng EJK, Attorney Sal, handa naman umunong suportahan ng PNP ang plano ng DOJ na bumuo ng task force na tututok sa issue ng EJK sa war on drugs ng Duterte administration. Sa hakbang na ito ng DOJ, Attorney Sal, ano masasabi mo dito? Di ba kayo nagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan under this administration to really prosecute the former president? Ang ayusin nyo, DOJ, yung mga kaso ninyo kasi napagtatatalo kayo dahil hindi kayo preparado. Kulang kayo sa mga ebidensya. Dapat makipag-coordinate kayo sa mga police enforcers para pag yung mga prosecutor nyo ay humaharap sa hukuman, handa sila. Otherwise, talaga palagi kayong madidismissa ng kaso. Attorney Sal, may nag-comment din, Attorney Sal, kung gaano kakin yung mga mababatas natin sa details ng EJK and other controversial issues, Attorney Sal, bakit daw hindi daw ganun kakin ang observation ng ibang mamabatas patungkol naman sa budget? At nasisingitan pa daw pag dumating na daw sa bicameral or tama ba yung observation na ito, Attorney Sal, ng mga kababayan? Yun ang kanilang buhay. Yun ang kanilang bread and butter. Kaya hindi nila uusisain yan. Pag-uusisain nila, hindi naman sa mga kaluwa nila. On the OVP budget naman, Attorney Sal, inadapt na ng Senate Committee on Finance ang panukalang 733 million budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon na mula sa Kamara. Magugunitan na dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara sa mga pagdinigbuko sa naging paggasta nito ng Intel Fund, ibinigyan lamang ng Kamara ang OVP ng 733 million pesos na budget para sa 2025. Mas mababa naman ito na higit 2 billion pesos na proposed budget sa National Expenditure Program. Kung maalala natin, Attorney Sal, sinabi ni Vice President Sara Duterte na handa anyang tanggapan sa anumang budget na ipagkakaloob sa kanila. Well, di na tayo nagtataka doon. Ano? Sila nagkakakutsyabahan. Kasi ang talagang pinaka-problema ng mga yan, si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028. Kaya kailangan, yung mga senador, di ba? Sila gusto rin maging presidente. So, bibigyan mo kayo ng budget itong si Inday Sara ng malaki, o di maraming magagawa para sa mga kababayan. Pero pag konti, Correct. palalabasin nila, walang ginagawa. Pero ang hindi nila alam, creative itong si Inday Sara. Vice Presidente natin, kaya nga na sinabi niya, hindi ko niyo bigyan, pero gagawin ko pa rin ang trabaho. So, ganyan ang kagalingan nitong si VP Inday Sara. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na ito, dumako tayo sa ikalawang bahagi ng nangyaring TWAD Committee hearing kagabi dyan sa House of Representatives. Kanina I was about to ask Mr. Sani Benaventura
Matagal po kayo kay former president, no? At Yes, Your Honor. ilan na po yung napatay niyo po Isa lang po. sa buong buhay niyo? Nakasuhan na po ako sa Napolcom. Nakasuhan po ako matagal na po yun, mga 1987. Hindi pa mayor then Mayor Duterte. Hindi pa siya mayor, mayroong police assistance, may nabaril po ako namatay. Kinasuhan po ako sa Napolcom Administrative. Bakit niyo po napatay, Mr. Sani? Extortionist po. Extortionist. Yeah po. At because of that, can you kindly tell us the whole story? Yun po, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga, Your Honor. May Saan baril. kayo naka-istasyon during that time? Sa police station, Your Honor. Oo nga po, sa nga pong police station. Sa po. Sa Sasa, ayun. Sasa Police Station. Kala ko sa police station. So sa Sasa Police Station kayo naka-assign. Yes, Your Honor. Kung saan, doon din na-assign si Colonel Garma, di ba? Yes, Your Honor. At yung po nga pag-responde nyo, ay kayo ang head ng Sasa Police Station nung mapatay nyo po. Walang, Your Honor. Anong rango po nyo during that time? SPO3? SPO3. SPO3. Yes, Your Honor. Okay, at year ano po yan? 19 na lang po. I think 87, Your Honor, 87. At ang tingin nyo, yun po naging caliber nyo. O yun ang naging tinatawag nating isang quality. And that's the reason why you were hired by the former president. Am I correct? Hindi naman siguro, Your Honor. Ay, anong quality nyo po? Trabaho lang po yun na police Bakit assistance. po kayo Grabe, hindi pa presidente, hindi pa mayor si Tatay Digong. Anong quality? Ibig sabihin, lahat ng pulis na nakagurgor ng mga kriminal o merong kinakaharap na problema, yun ang quality na hinahanap ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ganun ho ba yun? Mag-bold star na lang ho talaga kinuha kayo, ni former president? Ano po yung quality nyo na nagustuhan niya? Para naging man siya ng police, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years. Siguro. Oo. Driving. At isa lang ako napatay nyo, but according sa kay former Secretary de Lima, ilan po yung 7 po ba yan? 7? 7 po yung listahan na sinasabi nyo na what do you call this? Na-involve si Mr. Sani Benaventura. Yung kanina you mentioned a while ago. Several times. But How many times po? I cannot But say. that is abduction and then killed. Wala, Your Honor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Oh. 12, 13, 14. At least Natatawa na lang itong si Sani Benaventura. Sampahan niyo siya ng kaso. 14 cases of abduction before Then killing. killed. Yes. I just remember that it's also, I think, in the affidavit of Mr. Las Cañas that yung abduction was actually suggested by Makasait, Major Makasait, para daw ho ma-soften yung media impact kasi kapag nawawala lang, ganun lang, mawawala. And then, so it's not really reported by media. Hindi katulad ng outright killings or massacre, ay report yung iba sa media. So kaya abduction then killing. Yes. Ay siguro ano ko po, i-amend ko po yung question ko. Kasi ang tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala, dito ko kasi, Your Honor, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po kayo, Your Honor. Hindi man yung pwede iwanan ko yun magkuhan ako dyan, magpunta ko lang ibang trabaho. Doon lang po ako, Your Honor. Pero hindi ako... opo. Kanina po may binabanggit po kayo na ang daming minention po ni Congresswoman Jinky Luistro about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Heinous Crime Task Force saka yung sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Ayun, sir, kapwa-police ko yun, Your Honor. Were you a part of that group? No, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, bodyguard. Hindi man yun sila sa amin, Your Honor. Part sila ng police investigation. Kaya nga, I understand that. Pero Yes, sir. ikaw, andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang nandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente, Yes, bilang Your driver Honor. and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa-police ko, Your Honor. Halos lahat dyan sa Lahat ng DCPO. itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao. Sorry po. Lahat itong binanggit ni Congresswoman Luistro kanina, taga Davao. Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat. Yes, Your Honor. Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matabato, si Asierto, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the president knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na,
Po, yung DDS, Your Honor, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan ng It was testified by Si the Matubato siya. Wait. Sorry po. It was testified by the President that he created the DDS and he formed a 7 men, di ba, doon sa grupong yun. So binanggit niya yun. So ngayon, hindi ka naniniwala sa sinabi ng Presidente? Hindi ko alam yun, Your Honor. Hindi. Nadinig naman natin lahat ng Yeah, sinabi nadinig niya. ko sa kanya, Your Honor. Oh, di ba, pero sinabi niya, sandali, Ang tinatanong ko, hindi nga siya naniniwala, narinig niya. Oo, narinig niya, pero di siya Ito muna naniniwala. ako. Ay, sorry. So, sinabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? Sabi niya, hindi yung mga police, mga ano to, mga civilian, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng Presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng Presidente. Hindi, Your Honor. So, walang DDS. Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang, kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang sa dating Pangulo? Yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. Ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so, mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun, Your Hindi, Honor. hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former President eh. Ay, naku, ang labo, ang bobo na. Hindi nga niya alam yung sinasabi ni Tatay Digong pagka sinabi. Ay, labo nito Diba? mga mama na to. Tayong lahat niya, Your Honor. Anong sabihin niya? Ano? Siyempre, tayong lahat, kinig sa kanya. So, Pati ako, Your Honor. ano yung ganun? Minsan, Alam mo, hindi natin alam kung anong kanya. Sani, nagsisiba ka naman linggo-linggo Nag-pray lang po ako, Your Honor. na nanalangin ka sa Ama na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa iyong buhay. Yes, nag-pray ako, Your Honor, directly. At sa harapan ng ating Ama na nakikita tayo sa ngayon, ay sinasabi mo na talagang wala kang involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun. Wala talaga, Your Honor. Wala ka talagang... Iba yung sa akin, yung nangyari sa akin, Your Honor. Assistance yun. Ano iba? Kailangan talaga yun. Ano iba? Pero yung sinabi ba, wala talaga, Your Honor. ano yung iba sinasabi mo? Yung involvement ko na... Yung isang pinatay mo. Okay. Sige. At 20,000 ang sinasabi niya, Kasi parang dito kanina, ako, yung driver, mga bodyguards ko, usually yan ang inuutusan natin eh. Di ba? Bigyan mo si bigyan mo yung si leader natin ng 20,000 para doon sa reimbursement ng ano. Di ba trusted mo usually yung mga kasama mo eh. And dito, meron kang sinabi kanina kay Congresswoman Luistro about doon sabi mo may binigyan si former president yung hydrocephalus. Kanina may binanggit ka. yung may sakit, Your Honor. Oo, yung lumalaki ang ulo. Tapos sabi niya, sige, tawagan mo si Bong para sagutin niya yung bayad sa hospital. Di ba? Binanggit mo yon. Yes, Your Honor. At binanggit mo din yung mga cancer patients. Di ba? At kahit na yung asawa mo nagkaroon ng cancer, ay sinabihan din si Senator na tulungan ka. Di ba? Yes, Your Honor. So, basically, si former president, nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa kanya. At ikaw, ay pinagkakatiwalaan ka din niya sa pagdating sa pera. Am I correct? Iba yung kuha niya, yung may utos lang niya, pabili ganun. Pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko Wala pa naman akong tinatanong na gano'n, Sani. Sinasagot ko Sorry. na. Tanga lang naman kasi yung mag-iisip na hindi papunta doon yung tanong mo, Brad. Ganun yun eh. Alam mo, halata ka. Sorry, Pinapaemp mo na yung tanong ko. Masyado ka lang dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. Sinasagot mo agad. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na tatanungin yun. Kasi alam mo na na yun ang itatanong ko eh. Sorry po, Your Honor. You don't have to say sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang yung... Kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam mo na kung ano yung sasagot mo. Di ba? Ganun. Tama, mali. Alam ko pagka nagsisinungaling, hindi magiging consistent ang sagot. Yan, hindi mo pa tinatanong, alam na isasagot. Ibig sabihin mo, yan ay hindi nagsisinungaling. Ganun ho yun. Kasi lahat kami alam na namin DDS eh. Ikaw na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. Ako rin, hindi ko alam. Kaming dalawa, alam namin DDS, Duterte diehard supporter. At 1998, ano po ang pinagkikitaan niyo po ngayon, Mr. Sandy Benaventura? Kasi Sorry po, Your Honor. ano po yung pinagkakakitaan niyo ngayon since na wala naman po kayong trabaho, no? Ano po yung pinagkakakitaan niyo po ngayon? May pension po ako, Your Honor. Pension, no? Yes, Your Honor. At yung natira po sa bangko niyo is 4,000. Yes, Your Honor. Magkano po pension Totoo niyo? talaga, Your Honor. Hindi naman po kami nagda-doubt doon.
O- o- 57,000, Your Honor. 57,000. Yes, Your Honor. Magkano bayad mo sa lawyer mo? Mamaya pa kami mag-usap, Your Honor, pag uwi. Sani naman. Kaibigan ko kasi, Your Honor. Mawain po siya, Your Honor. Pero magkano talaga yung service na binigay niya sa'yo? Wala, no joke. 10,000. 10,000? Yes, Your Honor. Tapos 4,000 ang account mo. So, paano mo siya Hindi pa babayaran? galing doon sa 4,000 ko, Your Honor. May mga anak din ako, Your Honor. Ay, nako. Oh, ano, Brad, wala kang mapiga. Hirap, no? Hirap pagka nagtatahi kayo ng kasinungalingan. Tapos yung mga inaasahan nyo na tatanungin nyo, eh hindi akma yung mga sagot dun sa gusto nyong marinig. Mahirap po talaga yan, sa totoo lang. Ano, okay, so mahirap talaga tanungin ang mga sinungaling. Ano? Alam mo, Sani, kasi medyo ginagawa lang po namin like, Ganyan ho nila pabuyin yung kanilang mga resource person. Paano mo nasabing sinungaling? Paano mo nasabi dahil lang ba ayaw mong marinig yung mga sinasabi niya? Sinungaling na siya agad? Hindi ba pwedeng yun talaga ang totoong nangyari? ngayon yung line of questioning sa'yo. Pero lahat po ng mga testimonies ng different persons, no, that ila former secretary mentioned dito po sa kay Colonel Garma na mismong kasamahan po ninyo dati ay nagsasabi about dun sa reward system. And Hindi pa kasi na-contempt yan, Brad. Hindi pa siya hindi pa siya tumira diyan sa House of Representatives. So, try niyo siyang i-contempt ng tapos next hearing tingnan natin kung mag-iiba na yung kanyang testimonya. Kasi nung pagdating ho nitong si Royina Garma, ganyan na ganyan ho yung kanyang mga tirada. Wala ho siyang kaalam-alam doon sa mga pinagsasabi nitong mga aso ni Tambaluslos na to. All of a sudden, nung pagka-contempt ho niya, after few weeks, nung umarap po siya ulit dyan sa Tuwad Committee, nag-iba na ho ang tono nitong si Royina Garma. the former president also denied about the reward system. We all know that. At nakita po natin yon doon sa Senado. And the reason why we persisted on trying to invite the former president is to find out about this reward system. This is the only missing link that we know that can somehow cement all of these different issues that we are tackling. But of course, there's a lot of witnesses that validating this reward system. And even the president have said that outside the halls of the Senate. Unfortunately, during the time doon sa Senate, it was not testified, no, under oath. And the reason why we're trying to dig deeper on this, because we know that you've been a part of this reward system. Unfortunately, you lied so much that even your faith, no, to the Father who created us all, ay itinanggi mo yung katotohanan. Ang magdadala naman nito, sarili mo rin, Sani Buenaventura. Ikaw rin magdadala nito. You know, what happened to Arthur Las Cañas? Nakita natin yung pagbabalik ng loob nila, di ba? Kasi, Sani, sisigilin din tayo nito pagdating ng panahon. Lahat tayo. Minsan ka lang dadaan dito sa mundong to. At ito na yung pagkakataon na dapat gawin na natin yung tama. We are in cleansing our nation. We are in the process of trying to put back, no, the decency, no, of our old. Hindi, yung problema kasi diyan, Brad. Yung problema kasi diyan, di nyo kinausap bago nyo sinalang. Dapat kasi nagkaroon muna kayo ng betting process. Yung ginawa nyo kay Colonel Grialdo, dapat ginawa nyo diyan kay Sani Buenaventura. Yung problema, dapat bineting process nyo. Leaders of this nation. I think it's high time for you, Mr. Sani Buenaventura, to tell us the truth, no. Pero hindi ka namin pipilitin ngayon. Kasi actually, pagod na po kami. And alam namin, pagod na rin po kayo, sir. So, I hope that mamaya, pag uwi nyo po, sana po ay... balik siya ulit. Sana po makita nyo sa sarili nyo that somehow, sa buhay na to, makagawa naman po sana tayo ng tama. Marami tayong nagawang pagkakamali sa buhay natin, but I hope sometime, no, and someday, you will find it in your heart to tell the truth to the whole nation. Maraming salamat sa iyo, Sani Buenaventura. Amen. Thank you, Your Honor. Thank you. Thank you, Pastor Fernandez. Imagine, ganun lang ho.
yung yung pagsasalita ng ganon, ano lang ho, katatawanan lang sa kanila. Habang yung kanilang kasama ay nambubola, binubola ho nila itong si Shani Benaventura. Maawa ka naman. Gawin na natin tama, nakatingin ng Panginoon. Pagkatapos ito hong tinaguri ang pastor pa naman dyan sa House of Representatives. Siya ang pinakaunang ginawang katatawanan yung mga pinagsasabi ng mismong kasama niya. Paano ko kayo magtitiwala sa mga ungas na yan? Isang tanong lang kay Sani. Sani, kasi kitang-kita naman yung iyong loyalty sa dating Pangulo. At sabi mo nga kanina, kapag i-offer mo yung buhay mo, tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, Your Honor. Ganun ka kaloyal, di ba? Yes, So, di Your ba, Honor. pag sinabi ng Pangulo, At kayong mga congressman kayo, kahit sa 2 lifetime nyo, kahit bigyan pa kayo ng 5 buhay na magkakasunod, walang magiging loyal na tao sa inyo kagaya ng meron itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun ang wala kayo kasi mga wala kayong paninindigan. tumalong ka sa tulay, tatalong ka sa tulay. Hindi ba siguro? So, hindi ka pala loyal. Kasi sabi mo, Tanga ka ba? Yun ba ang definition ng pagiging loyal sa'yo? Ano yun katangahan yun Alam mo na yung kakamatay. Siguro sa inkwentro, ipagtatanggol niya itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero patatalon niya sa tulay. Ano dahilan? o-offer mo yung buhay mo. Ngayon, pinatatalong ka sa tulay, ayaw mo. Yun lang. Sige, thank you. Then, last interpellator, Ang bababaw ng mga argumento. Pinatalong ka sa tulay, tatalon ka. Iaalay mo yung buhay mo, tatalong ka sa tulay. is Congressman Acop, and then after Congressman Acop, we go to is ready. We can show it after Congresswoman Mika Swansing. Ito, kay Swansing ho Thank you tayo. very much, Mr. Chair. Mr. Chair, my questions are also directed to Mr. Sonny Si Ate Slideshow, wala akong alam yan kung hindi maglabas ng slideshow. Tingnan nyo mga kababayan. Buenaventura. Mr. Sonny, gusto ko lang pong susugan yung ilang mga binanggit niyo po kay Congresswoman Jinky. Yung una po ay kinumpirma niyo po na ang tawag po kay former President Duterte ay Superman. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na tawag po yun sa kanya bilang call sign. Pero yun din po ba ang tawag sa kanya ng mga kapulisan at yung iba niyo pong mga katrabaho? Hindi man, Your Honor. Sa radio lang po namin, Your Honor. Call sign niya sa radio. Bakit po Superman yung tawag po kay Presidente Duterte? Kami lang nagkuhan, Your Honor. Parang Sa inyo pong magkakasama, dahil napakatagal po, ilang dekada, mula po 1988 hanggang 2008. 1988. Opo, 2 dekada po nakasama nyo si Presidente Duterte. Meron po kasing mga lingo, kung alam niyo po yun, di ba, sa mga kapulisan, meron kayong mga salita na nakakasanayan nyo na sinasabi sa isa't isa. Maaari niyo po bang kaming paliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng salitang labyog? Labyog. Tapod. Opo. Meron po ba mas labyog itapon po saan? Ano po ang itatapon at Hindi ko saan masyadong itatapon? kuhan yung labyog bang parang gano'n. Opo, kasi po, ayon po sa aming sources, ang labyog po ay to kill or dump a dead body ng isang biktima. Hindi ko po alam. Wala ka dyan. Ano niyo po bang sabihin sa amin yung ibig sabihin ng manho na? Manho? Manho. Manho po? Mali po ba yung pronunciation ko? Manho na. Hindi ko alam yun, Your Honor. Opo, binanggit po ito kasi ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na ang manho na ay ibig sabihin napatay na o tapos na yung pag-dispatch siya sa isang katawan. Familiar po ba kayo dito sa salitang ito? Manho na at labyog? Hindi po, Your Honor. Okay po. Mr. Buenaventura, tinanong po ito ni Congresswoman Jinky kanina. Kilala niyo po ba si SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Opo. Sige po. Dahil po kinumpirma niyo po iyon, babalik po ako doon sa inyong opening statement kanina, kung saan sinasabi niyo po na pagkatapos po ng December 2008, kayo po ay nagretiro na. Tama po ba? Nagretiro na po kayo sa kapulisan, Yeah, December 2008, Your 2008. Honor. Yeah. At uulitin ko lang po, kukumpirmahin ko lang po, ang sinabi niyo sa opening statement ninyo, na pagkatapos po ng taong 2008, ay tumigil na po kayo na maglingkod bilang driver bodyguard ni dating Pangulong Duterte. Tama po ba? Yan po ang totoo, Your Honor. Meron po ba kayong kahit anong koneksyon sa kanya pagkatapos ng taong 2008? Nang campaign period, wala po ako. Nung naging presidente siya, Your Honor, wala po ako. Hindi ako. Once lang ako nakapunta ng Malacanang, yung pasyal lang, nagpasyal with my family. Ganun lang po.
So ibig sabihin po, mula taong 2009 hanggang kasalukuyan ay hindi nyo na po siya nakakasama, hindi nyo na po siya nakikita. Hindi na po. Sige po. Under oath po kayo, Yes, Your Mr. Honor. Buenaventura. Meron po kasi akong dalawang babanggitin na nabanggit po ni Mr. Las Cañas sa kanyang affidavit na dalawang pagkakataon na kayo po ay nadawit sa isang pangyayari na nangyari pagkatapos ng taong 2008. Uunahin ko po yung nabanggit sa paragraph 228 ng Las Cañas affidavit. Tinatawag po ito na death of a hired woman allegedly due to a freak accident involving Mayor RRD. Ito po ay, ang timeline po nito ay pagkatapos ng taong 2008. Baka po hindi nyo nabasa, kaya ipapaliwanag ko po ang laman yes. nito. Nakalagay po dito ayon kay Mr. Las Cañas na noong taong 2009, noong nagsisimula po yung investigasyon nila Senator De Lima ng CHR patungkol po sa existence ng DDS, tumawag po kayo kay Mr. Las Cañas. Inuutusan po siya na imbes na kayo ay sunduin niya po ang dalawang kababaihan at dalhin mula po sa ET KTV Music Bar na pagmamay-ari ni Mr. Charlie Tan para dalhin po sa tinatawag na Superman's Obrero Safe House. Ito po ay naganap ng taong 2009. Kayo po ang tumawag kay Mr. Las Cañas para po dalhin itong dalawang kababaihan na ito dito po sa Superman's Obrero Safe House. At sinabi niyo po na si Superman ay si dating Pangulong Duterte. So masasabi po ba natin na itong Superman's Obrero Safe House na ito ay safe house ni dating Pangulong Duterte? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi ko tinawagan si Las Cañas para magkuha ng babae, dalawang babae. Ma'am, honest, hindi ko talaga tinawagan si Las Cañas. Hindi lang po ito isang beses nangyari. No. Base po sa kanyang affidavit, ito pong lihim na pagdala ng mga babae sa Superman's Obrero Safe House ay ilang beses nyo pong inulit na inutos sa kanya at sa ibang pagkakataon pa po, kayo pa yung nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos nyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi. Your Honor, hindi talaga totoo yan. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Hindi nyo lang kilala si Las Cañas. Ito po ay yung unang pagkakataon na sinasabi ko, dalawa lamang po kayo. Sasabihin ko po, babanggitin ko yung dalawang pagkakataon na nasa subheader po sa affidavit na The Massacre of Subdivision Construction Workers. Ang timeline po ay taong 2010 hanggang 2013. Muli, pagkatapos po ng December 2008. Dito po, sinasabi po ni Las Cañas na kayo po ay tumawag sa kanya, inutusan po na pumunta kayo sa Laud Quarry para po kitain si Ben Laud. At doon po ay naghihintay si Mr. Sammy Uy at si Madam X. Hindi totoo yan, ma'am. Your Honor, hindi talaga totoo yan. May tanong ko lang, ma'am. Apidabit pa yan ni Las Cañas. Opo. Marami kasi siya Point apidabit, of order, Your Honor. Mr. Chair. Point of order. Are we allowing the guest to ask the member a question? No. Based on the rules, we are not allowing it. Tanong lang naman kung affidavit yung tinatanong sa Any guest to ask questions to the members Please of the refrain committee. from asking Ang galing-galing niyo pagdating sa rules yun, di nyo naman sinusunod. questions to the members. Sorry, Your Honor. Just Sorry, Your Honor. answer the questions. Sorry, being Your asked. Honor. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Adyong. Ito po, sasabihin ko po yung nilalaman nito kasi medyo mabigat po yung akusasyon sa inyo at yung level po ng inyong pagkakadawit. Inutusan niyo po siya na pumunta sa Laud Quarry para mag-coordinate kay Ben Laud para po sa isang importanteng operasyon. Nandun si Mr. Sammy Uy at ang isang Madam X. At doon po ay natagpuan ni Las Cañas na meron pong 6 hanggang 7 na bangkay ng mga construction workers na nineutralize ng grupo ni Ben Laud. At pinagalitan niyo pa daw po, kayo pa mismo, nung rineport sa inyo ni Las Cañas na na-neutralize na o patay na yung mga bangkay at nasaksihan ni Mr. Sammy Uy at ni Madam X ang pagkakapatay sa mga taong ito na nagalit pa daw po kayo kay Las Cañas na bakit hinayaan niya na makita ni Sammy Uy at ni Madam X yun. So kung wala po kayong involvement doon po sa grupo at kung hindi po mataas yung inyong kinatatayuan doon po sa grupo at hindi po kayo involved dito sa grupo na ito, bakit po sa inyo magre-report si Las Cañas? Hindi siya nag-report sa akin, Your Honor. Hindi siya nag-report. Hindi kami nagkita sa Laud Quarry. Yung sinabi niyo, wala talaga yun, Your Honor. Yung 7 patay, sinabi niya na pumunta ako, wala yan, Your Honor. Wala talaga yan. Hindi totoo yan. Hindi, Your Honor. Mr. Chair, it's the word of Mr. Sonny Buenaventura against the affidavit of Mr. Las Cañas. Yes, Your Honor. But for the record,
Mr. Chair, I am contending the statement of Mr. Mr. Buenaventura that he has had no affiliation with President Duterte after year 2000. Yes, Your Honor. Kasi po, sinasabi po dito na kayo pa, dinala nyo po, inutusan nyo po si Mr. Las Cañas na dalhin si Mr. Sammy Uy at si Madam X doon po sa isang restaurant kung saan naghihintay po ikaw at si dating Pangulong Duterte sa kanila pagkatapos po ng operasyon. Taong 2010 hanggang 2013 po ito naganap, Mr. Sonny Buenaventura. Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo yan. Mr. Chair, babalikan ko lang po yung sinabi ni Congresswoman Jinky na handa po si Mr. Sonny Buenaventura na tumindig para protektahan ni si dating Presidente Duterte. Pero for the record, Mr. Chair, I don't believe that Mr. Sonny Buenaventura is no longer affiliated or connected to former President Duterte after December 2008. Mr. Chair, may I proceed to the next set of questions? Babalikan ko